nakakarinig sa akin. Gani, nakapas lagi ko. Thank you, ne. Kusam ni? Mana ko? Ay, yung iba dyan. Igisa man ni mo. Ano mo gisa? Marinig niyo ako guys, type W. Tsaka ready niyo yung mga notebook niyo. Patay. Nala mo sa among kuan sa una, sundan sa una. Yang isa ka itlog kung ano mong tulo ni nanay sa gabi. Uy, kini sa una. Papa? Mahina. Teka, try ko adjust bro. Yan, nakamax na yan. Yung iba dyan, narinig niyo ba ako guys? Sa 22, ilan na yung nag-reply oh. Kana ko rice? Oh. Teka, inom lang ang tubig. Sabay G. Naaway na sa. You're gonna fight. Inom lang ang tubig guys, sabay G. Okay, so magandang gabi, magandang umaga sa inyo guys. Ngayon, topic natin is change in state delivery. Naka-ready mga notebook nyo ha. So, ano ba yung CISD? Ang CISD ay ang pagpalit ng market mula sa isang kondisyon papunta sa iba. Parang nagkaroon siya ng... So, gagawin natin, pinapakita nito na maaaring nagbabago na yung direction ni market. So, nagbabago na yung behavior ni market. So, possible na pwede natin siyang entryhan. Magkakaroon ng manipulation and then dun siya magkakaroon ng distribution, guys. So, saan ba tayo mag-umpisa? Bearish ba or bullish? Tayo, bullish. Fred! Come. So, pag bearish yung hinahanap natin, ito yung magiging important level niya. Parang ito yung magiging suit niya. Yan. Dito nagkaroon ng yung price takes out buy side liquidity. Yan. And then para ma-identify natin na CASD siya, kailangan mag-close siya below the open of the initial bullish move. Yun yung kailangan yun yung gusto nating mangyari. Tapos nag-i-indicate na siya ng sign of reversal, guys. Okay? Gets ba yun? Gets ba? Sino pa dyan yung mga ulitin ko ba? Sino pa ba yung iba dyan, guys? Nagigets ba ng lahat?
Ulitin ko. Pag bearish ang hinahanap natin, price needs to take out buy side liquidity. And then, second confirmation, mag-close below the open initial bullish move. So, yun yung nagsasign na potential na mag-downward reversal na si market. Okay? For bullish naman, kailangan niya take out yung sell side liquidity. Yan. Dito. Okay? And then, kailangan niya mag-close above dito. And then, that's the sign. Ayun yung confirmation na pa-bullish na yung takbo ng market. So, pag kukunin natin yung CASD, huwag niyong kukunin yung week. Ang pagkukunan nyo ng linya is yung body mismo, guys. Okay? Okay, nagigets mo na lahat? Naiintindihan nyo ba ako, guys? Naiintindihan nyo ba yung explanation na yun? Ang dami natin dito, ha? Nagigets ng lahat, itatry ko lang i-apply sa chart. We did go. Nagigets nyo ba lahat, guys? Or ano, ulitin ko ulit? Okay, so let's try to apply it in the chart na. Okay. So dito kung bearish yung titignan natin. Sell side tayo. Itong kandila na to nagkaroon ng manipulation dito. Diba? Tinake out yung buy side liquidity. Buy side liquidity. And then confirmation is nag-close dito. Nag-close dito, guys. Yan. Kaso dito hindi pa binalikan ni market eh. Pero possible sign na CASD yan. You can go down on a lower time frame to 15 minute. Dito sa 15 minute, hindi pa rin na possible na balikan niya dito sa 15 minute and then dito tayo magsisell. Yan. Tapos SL nyo dito lang. Plus SNR. Ganun siya, guys. Hanap tayong iba. Hanap tayo ng sell. Yan, katulad nito. Ito, malinis na CAS dito, guys. Yan, ng 30 minute. Always yung body yung pagkukunan nyo, guys. Body. Always body. Nagkaroon, tinikot niyo yung buy side liquidity dito. Diba? And then nag-close ng healthy body dito. Ito. Itong candle ng bearish na to. Yun yung possible na entry ko ata to nung Sunday or nung Monday ata, guys. Yan. Yan. Diba? 400 pips din yung binigay niya, guys. So, laging ganun. Kailangan i-take out niya muna yung buy side
liquidity, and then magkaroon ng mag-close below nung open initial bullish move dito sa last low na to. Yan. Ayun yung possible sign na mag-indicate potential downward reversal na si market, guys. Okay? Nagigets ba ng lahat yun? Ano, CASD ko yan ng 30 minute. Tayo ng isang bearish. Bearish pa tayo ulit, bearish. Bearish, or actually we could go bullish. Pwede tayo mag-bullish. Yeah, sige. Ito naman yung bullish for 30 minute. Ito kasi kinuha niya lang yung liquidity dito eh. Tapos, kailangan mag-close yung bearish below ng healthy. That's the sign na mamark natin siya as clear na CASD, guys. Yan, katulad nito, diba? Yung body yung pinagkunan ko. Ganun din siya pag bullish. Tignan nyo, kung titignan nyo dito, nagkaroon ng malaking manipulation dito, diba? Tapos saan yun ni-respect si SD ng 30 minute? Diba? Si SD ng 30 minute. Yan. Kasi dito, nagkaroon na rin ng break of ng market shift structure eh. Diba? Dagdag confluence. Nagkaroon ng market shift structure. Bawa tayo ng lower time frame. Diba? Si SD rin ng 15 minutes yan, guys. Ng bullish. Diba? Pinik niyo yung liquidity ng sell side and then nag-closed above. Yun yung gusto nating mangyari. Mag-closed above. Yung nagsisignal na potential upward reversal na siya. So, kung napasukan nyo to nung Friday ata to. Yeah. Sa SL nyo, dito lang. Dito. Yung pips din yan. Almost 700 pips. Diba? For bullish yan, ha? Gets ba? Nagigets ba ng lahat yun? Rest lang. Sleep na diya. W nga sa mga nakakagets. Type W, guys, sa mga nakakagets. Way to go, way to go. Naka-record naman siguro to, bro. Naka-record naman to, no? So, sa mga late na hindi nakapasok. Sa 5 minute, ganun pa rin. Mag-wait pa rin kayo ng structure talaga na lower low, lower high. And then, siguro minimatch nyo siya sa with break of structure, market shift structure, IDM, pinaka the best. Same confluence pa rin. Basta bago nyo pasukin si market, lagi kayong nakatingin muna sa structure.
Ako pag nag-entry ako, yung last high. Yung TP ko yung last high. Last high, ganyan lang. Kahit, ganyan lang ako, 300 pips. Lalo na pag sa 5 minutes lang ako papasok. Kasi paniguradong magkakaroon ng retracement yun or pullback eh. Tas, depende kasi sa inyo yun eh. Minsan, sobrang tight ako mag-SL eh. Nasa inyo yun kung ano yung appetite nyo na kung ano kaya patalo. Ito masyado na malaki ito. Yan. Diba? Minsan nag-ESL ako ng hanggang dito lang. 25 pips. Ganun yung minsan mag-SL. Yung 5 minutes kayo papasok, titingin nyo muna kung ano yung naging structure niya. Kung high, low, higher, high, ganun, bago kayo papasok talaga. Yan, katulad nito, bearish move. Diba? Nagkaroon dito. Nagkaroon ng manipulation pataas. Diba? Yan. Tinik niyo yung buy side. Yan, buy side liquidity. Clear sign ng CASD. 5 minute. Diba? Dito nagkaroon na rin dito kasi ng market shift eh. Yan, kung titignan nyo, market shift na yan. Actually, ito pa nga eh, ito yung pinaka-market shift ko talaga dyan. Yan. Market shift ko. Yan. Tapos SL ko, kung saan yung last lower high. Dun ko ilalagay SL ko. Minsan, tina-target ko lang yan. Or itong last low na nandito. Tapos, kung gusto ko pang mag-hold, magti-trail lang ako lagi. Iti-trail ko lang. Dapat marunong kayo mag-trail, guys. Yun yung pinaka-importante. Para lagi kayong risk-free trade na. Marunong kayo mag-trail. Okay? Okay ba? Nangyari kay Gold. Ganyan natin. Sabi sa lahat, please. Nag-klasiko. Okay ba? Nagigets ba ng lahat? Hello? Ba't ihilan na yung mga nag-chat dito? Hopefully, nagigets nyo lahat ha. Bye. Okay lang yun. Okay lang yun bro. Minsan ganun talaga, nagbe-base lang tayo sa probabilities. Minsan tama yung probability mo, minsan hindi. As long as sinusunod mo yung rules mo, yun lang yun. Kasi pag hindi mo sinusunod yung rules mo, wala. Paulit-ulit mo lang na gagawin yung pagkakamali mo. So, it doesn't make sense, di ba? So, yan. Sige, boss. Naka-recorded naman siguro to bro. So, yeah, panoorin nyo na lang siguro yung recorded. So, yan. Kung nakikita natin na bearish pa rin yung galaw ni market, nag-TP na kayo dito, alam natin na bearish pa rin. So, ang hahanapin pa rin natin is ano pong difference ng MS at CASD ko? Yung market shift structure, sa iba tinatawag siya ng change of character. Parang another confluence siya na it means na break niya na yung last low na yun. Pa-impossible na magkaroon ng reversal. Pwedeng pa-bullish or pwedeng pa-bearish. Plus, confluence lang yung market shift na yun. And then, hahanap ka lang talaga ng possible na CASD mo na malinis. Okay? Yan, ito. Di ba, bearish pa rin siya. Bearish pa rin yung bias ko. Tinikot niyo yung buy side dito. Di ba? CASD dito.
Diba? Sobrang tinapik lang yung entry natin doon. Hmm. Diba? Swila. Tinapik lang guys. Dito SL ko. Sa last lower high. Padala mo din mo sa Kasi dito nagkaroon na rin ng market shift eh. Nagkaroon ng break of structure na ulit eh. Diba? Padala na, may plitihan na no. Pick up ko lang agad to. Magtom juga dito. Kuan magandang kuan ako katong order na ko sa nang ipa-contact ako nimo din kanang pudong funds. Oh, sakay dito sa kwan. Lahat mo na sila nga seller la. Sige lang. Ito ang sabayan yan. Sila repato din dito. Yan yung bearish. Bigyan naman tayo ng example ng bullish. Oo. Bullish. Pili ka nyo eh. Ito, example naman to na bullish, guys. Yan, nag-close. Nagkaroon ng manipulation dito, di ba? Yan, nagkaroon ng manipulation. Tinake out yung sell side liquidity. Kinuha yung sell side liquidity. And then, nagkaroon ng CASD dito. Nag-close mismo dito. In 5 minutes. Kasi dito, nagkaroon ng karoon na rin ng market shift dito eh. So, yan. SL, laging SL yung last lower, higher low. Yan. Yung 200 to, ilang pips lang lagi nyo. Yan lang, laging 200 to 300 pips lang. Kasi makakahanap naman kayo ng entry talaga guys. Diba? Kaya sa balikan pa yan at i-take lahat yung pinofit nyo. Yan, katulad nito. Ito, hindi na kasi ito binalikan eh. Ito. Masyadong malalim na ito. By side. By side. Para saan ka alam? Sa Rene, pero gusto mo. Ikaw. Ang imong sisugot mo lang gikato. 2,000. Yan, ito. Magandang buy side dito. Naman 2,000. Yan, tinake out yung sell side dito guys. Sell side liquidity. Nagkaroon ng CASD dito. Lagi yung pagkukunan yung body. Huwag yung weak. Always body ang pagkukunan nyo. Always. Yan. Diba? SL mo dito sa last low. Yan. 1 to 200 pips lang. Diba? Simple. Very disciplined. Ganyan siya papasukan pag lower time frame. Pero pag higher time frame, like 30 to 1 hour, possible. Yun ang mga possible na pwedeng swing. Okay? Okay ba yun? Nagets mo na lahat? Nagets nyo ba, guys? Basta lagi yung tandaan, pagpakit ang market at biglang nagsimulang gumawa ng lower high at lower lows, ibig sabihin, maaaring may changing state mula bullish papunta bearish. Okay? Hopefully, nasusulat nyo lahat yun ha. Tapos, kapag pababa naman ng market, nagsisimula naman gumawa ng higher highs at higher lows.
maaaring nagbabago na ito papunta ng bullish. Okay po ba? Grabe pag live trade, ang dami kanina. Pag-aral, onti lang tayo. It doesn't smell good. Okay. Alright. Huwag lang si Yo, yo, yo. Nahulog lang, nahulog. Isang lain-lain na. Dili pa siya bago pa man siya. Agrehan mo siya buntag. Nalagid ang kanang imported ba na ibaho. Way to go. Tawon mo kay mura jud ka nagkaon ka ng biko. 1-on-1. Hindi ako nagawa na nun, bro eh. Wala masyadong time eh. Busy. Good manipulation. Need muna i-take out yung buy side or sell side. And then kailangan mag-close yung body. Pag may tanong ka lang, rough message ka lang, bro. Tulungan kita, men. Yung kailangan ng one-on-one ko. Magtanong ka lang. Magre-reply ako sa'yo. Anong example gusto nyo? Gusto nyo ba ng... Yeah. Parang kailangan mas-sweep yung buy side or sell side liquidity. And then kailangan magkaroon ng healthy body to close below or to close above. Parang yan, itong example ko dito, di ba? Healthy body to close below, healthy body to close above. And then nagkaroon siya na sweep both sides for sell. Di ba? Okay, thank you, Nuggets. Basta pa bullish, kailangan ma-take nyo out nyo muna yung sell side liquidity and then kailangan mag-close yung healthy body above. Yeah, possible siya, bro. Very possible. Mas maganda na to trade within the sessions kesa walang sessions. Kasi pag nag-trade ka within the sessions, dun minsan gumagalaw yung mga bangko eh. Or yung mga big institutions. Kaya ako na nag-trade ng out of my session. Tapos pili na kayo ng isang session kung anong session yung gusto nyo. Hindi naman kailangan lahat ng session pag-tradean nyo eh. Ako, ginagawa ko minsan pag New York, nagpa-plot lang ako. Tinitignan ko kung effective din ba yung strategy ko nung ganung time frame. Although hindi naman siya lagi mag-work out, pero alam niyo yun, tinitignan niyo yung ilang percentage ba yung probabilities niyo. Yung market shift tsaka change of character, isa lang yan. Isa lang yan. So, itong market shift na to, pwede rin siyang change of character. Pag nag-closed above dito, kasi dito nagkaroon din ng, pag sa lower time frame talaga kayo tingin guys, magulo yan. Like, especially 5 minutes, ang dami yung makakita ng change of character or market shift. Yan, katulad niyan, dito, market shift ulit, diba? Mahal talaga yung, magugulo talaga yung bias nyo eh. Kaya hindi ako usually tumitingin sa 5, parang pinakamababa ko na is 15. Yan. Kung titingnan nyo dito, break of structure, di ba? Break of structure dito. So, still bearish. Kung high time frame, still bearish, di ba?
Diba guys? So, another example yung paano gusto nyo, yung bullish na CASD or bearish na CASD? Wala ko. Bearish. Okay. Sige. Medyo kay gamay daw. Bearish. Bearish bro. Sige, bearish. Ayan, ito bearish to. Ayan na. Duty mo na. Ayan na. Tomorrow lang, matuto sa hospital ha. Tama sa bearish. Yeah. Hindi na ka mayayay, oy. Ito, yan. Yanix. Tinikot niyo yung buy side liquidity dito. Yanix was mine. And then, itong body nito, yan. Mean possible CASD ko. Nag-close din siya below. Wala, was kuya. Basta the best is to always check on market structure talaga. Huwag kayong basta-bastang papasok na, for example, nakita kayo ng CASD. Diba? Hindi agad na, tanggal ko bagsak na agad to. Hindi ganun eh. Titignan nyo muna kung anong structure nyo ng higher time frame. Kung ano nakita yung structure nyo ng higher time frame, i-match nyo lang siya sa lower time frame. Diba? Nagigets nyo ba yun? Yan, ito yung bearish. Medyo mataas yung SL dito. Isang ganun for 1 hour 30. Yung mga sign ng confirmation ko. Yan. CS ng bearish guys. Bearish ulit. Ano pa tayo bearish? Isa pang bearish. Here we go. Ito. Yan, masyadong malalim eh. Pero, yan, tingnan nyo. Tinikot yung buy side. Ito yung bigong CIST niya guys. Sell. SL dito sa last. Higher low. Targeting 200 to 300 pips. Yan lang. Kasi isipin nyo na lang if ever na malaki na yung capital nyo. Yung 200 to 300 pips. Sobrang laki na. Isipin nyo kung naka 0.3 kayo or naka 1 lot kayo, magkano na yun guys. Diba? Oh, for example, puro ganyan yung tira nyo. Oh, 1 to 3 or 1 to 2 ratio. O, hanap na lang kayo ulit ng ganun. Na setup na 1 to 3, 1 is to 3 ratio again, di ba? Yan pa simple guys. Yan, ito. Kung bullish naman, kung nag-take profit na kayo dito naman, tinigot na may sell side liquidity. Dito na nagkaroon na CISD na malinis. Di ba? Yung mga simple.
1:2 or 1:3. Yan, kung 1:3, yan. SL nyo dito. Diba? Medyo nakakatakot na lang pasukin to kasi Shopee si market eh. Ideally, hindi ko ito papasukin pero example lang ng CSD yan. Ideally, sobrang risk trade nito guys. Oh, sorry, tama po ba na pag sinabing reject hindi ano hindi papantay sa line bro? Pwede siyang pumantay doon sa line pero nagkakaroon pa rin siya ng rejection. Hindi pa rin yung kasi pag hindi nagkaroon ng rejection yan tuloy-tuloy na pagbaba yan eh. Pero pag nagkakaroon siya ng rejection yan, ito medyo nakakatakot to kasi kaya nga sabi ko risk trade to. Ayun, nakakalang rejection dito. So yung galaw ni market dito sobrang choppy. Parang ranging. Di ba? Kung titignan natin. Sorry guys, tumawag yung boss ko. Okay. Nasa isip ko kasi kahit yung week hindi pa papunta sa oh, okay. Mhm. Basta, kung baguhan kayo, pinaka the best na aralin nyo guys is yung market structure talaga. Yun yung pinaka number one na kailangan yung malaman bago kayo mag-focus sa kasi yung strategy plus na lang din yun. Basta from higher time frame to lower time frame, kailangan na ma-match nyo yung bias nyo. Kung sa higher time frame is bullish yung takbo niya, ganun din yung hahanapin nyo sa lower time frame. Bullish pa rin yung takbo ni market. Di ba? Yan, no? Kita nyo, possible na balikan to. Di ba? Pero kasi sa higher time frame, nagkaroon siya ng sweep. So, feel ko possible na bullish pa rin ako. Magiging bullish na yung takbo net in the market. Ganun ko tinitingin si market. Laging from higher time frame. Diba? Masasabi kong bearish to pag nagkaroon ng market shift dito sa higher time frame, like 4 hours. Ganun guys. Okay ba? Nagets mo ng lahat? Yan lang guys. Yun na yung CSD natin. W sa mga nakagets. Hopefully nakapag-take notes kayo guys. Hopefully na-record ni Bro Anjo. Bro Anjo, sana na-record mo this time.
Basta every time na may magtuturo mga coaches after class, guys, apply nyo lang lagi sa chart. Yun lang lagi. Lagi lang apply sa chart. Yung natutunan nyo. Kasi ganun ako natuto eh. Recorded, bro. Recorded. Nice. Thank you, bro. Thank you. Kasi nung time na ako, tinuturuan ako ni Coach Ian, ituturo niya yun sa akin. Pero after yun, ipapa-figure out niya na sa akin kung paano nag-work yung strategy na yun. Ganun lang yun, like, kailangan more time yung chart. Tapos, kailangan lagi kayo nagbaback-test kung ano yung magandang pasukan ng strategy nyo. Kasi ngayon ako hindi na ako nagbe-base sa profit ko eh. Nagbe-base na ako sa possible na probability na pwede kong kitain eh. Or pwede kong makuha na probability. Diba? Kung 80% probability ba yun? Or 95% probability? Kasi wala naman laging 100% eh. Parang yung ginagawa natin is a business. We always based on probability. We can win some, we can lose some. Ganun lang siya. Pinaka-importante lang talaga yung disiplina nyo. Pag natalo kayo, pag natatalo ako, hindi na ako nagtitrade for a day. Yun lang. Mas inisip ko na isa ba yung capital ko kaysa maubos pa, di ba? E paano kung makahanap kayo ng sobrang ganda na setup, di ba? Tapos wala kayong capital. Yun lang. Magpo-FOMO kayo. Ilang beses na nangyari sa akin yun, guys. Yan, ito, for example, dito, kung magkaroon ng market shift dito, yan, possible CAS dito. Ng 5 minutes. Yan. Mas maganda pang, mas dagdag confluence pa yan pag nagkaroon ng mga market shift yan tsaka break of structures. Pinaka the best is magkaroon ng market shift ng 15 minutes. Kasi pag nagkaroon ng market shift ng 15 minutes, possible na magkakaroon ng retracement. And then, hopefully, bibigyan tayo ng entry. Yan. Usually, ganun. Pero kasi ngayon, nakikita ko na bearish pa rin eh. Wala pang signs na mag-bullish yung market. Ayun. Kasi in 15 minutes, liquidity din dito. Yan. Yan. Ito yun guys. Pag more time ko yung chart, makikita niyo yung anong nangyayari. Ayan. Katulad yan. Dito, di ba, nagkakaroon ng... Ito yung rejection ata na tinatanong mo, bro. Ito ata yung rejection na tinatanong mo, bro, Neil. Ayan, kita niyo yung nangyayari sa 1 hour, di ba? Ang daming rejection. Yan, bro. Pero pag binutas na yan, at nagkaroon ng market shift ng higher time frame, possible na bullish din yung tatakbo ng market. Pero ngayon kasi, bearish pa rin ako eh. So, may possible hindi ko nang bearish dyan if ever eh. Yan. Dito lang SL ko. Last lower low. Ayun ang TP ko. Ganun lang. So, yun lang guys. Thank you. Sana may natutunan kayo today and hopefully yung natutunan nyo is i-apply nyo sa short. Okay, Tag W. Thank you sa mga nakinig guys. Thank you bro Anjo. Boss, salamat. Maraming salamat.
Welcome bro, welcome bro. Next week ulit, tignan natin kung mapag-live plus tayo. Ano topic mo next week bro? Tignan natin kung ano. Tatanong ko pa yung mga ibang coaches kung ano yung topic nila. Sige, sige, copy. Thanks bro. Thank you. Okay, sige. Basta guys, pag may mga part na nalilito kayo may mag-reach out sa akin. Andun naman ako sa, sa group natin eh. Thank you guys. Peace out. Oh, pwede. Kahit ano mo pa ako, tanong ka lang. Kumahiya. Libre magtanong bro. Turong sa'yo mali. Hindi, joke lang.